Sa Visayas naman, para mapaigting ang pagbabantay sa presyo ng mga produkto, Price Monitoring Council target na buhayin muli sa Cebu City. 4-day work week at energy conservation protocols, ipinatutupad na rin ng Cebu Provincial Government. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Sa isang gasoline station sa Cebu City, maya't-maya ang pagpapagas ng mga motorista. Nagpa-full tank na din ng kanyang motor si Rodel sa pangamba na baka maabutan na naman siya ng panibagong pagtaas na naman ang presyo ng gasolina. Magpa-full tank na daan mamahal na sa gasolina. Sa nagdaang linggo, ganito na ang eksena sa mga gasolinahan, panay ang pagpapakarga ng mga motorista. Ayon sa Cebu City Government, may mga naiulat na sa kanila ng mga pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Kaya naman, pinaplano ngayon ng LGU na ibalik ang operasyon ng kanilang Price Monitoring Council. Revive that monitoring para at least makontrol nato ang mga presyo in coordination with DTI. I understand ang tanan natong mga pamaliton musaka gini considering na musaka man gyud ang atong gasolina. Ang ako lang ihangyo sa atong mga vendors, ang atong mga kanang mga constituents, especially sa mga nasa Cebu nga namaligya, ato yung tagaan o pamaagi nga ang atong pamaligya is not only for sa profit nato, it's also considering sa atong mga taga Cebu City nga nagpingitsad sa kalisod. Sa bisa ng nilagdaang executive order, nagpapatupad na ng 4-day work week ang Cebu Provincial Government sa mga tanggapan nito. Kasama na ang component cities at mga bayang nasasakupan nito. Ayon kay Gobernador Pamela Baricuatro, hindi kasama sa flexible arrangement na ito ang mga essential na serbisyo ng lalawigan, gaya ng healthcare. During the meeting, they agreed na for now, because of energy conservation, maayo yun na mag 4-day work week ta, except for those sa atong mga hospitals, no, atong mga frontliners that needs to be here niya. So we also agreed na 7 p.m. lights off na yun in most of the offices, except kanang naapay mag-overtime, but minimal lang yun. But generally, we just call it lights off by 7 p.m. And we also agreed na sa atubangan nato atong mga lights, so mahibong niya atong mga neighbors diri sa capital mga nga minimize na mo among lights just to conserve the energy. Samantala, may mga shipping companies na rin ang nagbigay alam sa pagtaas ng presyo ng kanilang pamasahe, habang ang ilan ay nag-adjust naman ang schedule ng mga biyahe upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng krudo. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.